Kabanata 2141. Hinabol niya ang mga taong naglalaro kay Cameron at umupo sa tapat niya. Kinakabahang tumingin si Daisy kay Cameron, na binigyan siya ng tingin para pakalmayan siya. Nagtiwala siya, ibinahagi ng dealer ang mga card. Kinuha ni Cameron ang kanyang card at tiningnan ito. Ngumiti ang blonde na lalaki at mukhang confident. Ipakita natin ang iyong mga card. Asukal. Ibinaba ni Cameron ang kanyang mga card, at umabot ito ng hanggang 7. Ngumisi ang blonde na lalaki at binuksan ang kanyang. Ito ay isang flush. Tiningnan ni Cameron ang kanyang mga card at damilat. Humalaklak ang lalaki. Pasensya na, sugar. Ang swerte ay nasa panig ko ngayon. Ang lalaki ang may pinakamagagandang card, straight of flushes, para sa susunod na 3 round. Dinudurog nito si Cameron. Naisip ni Daisy na may mali. Gaano man kaswerte ang isa, hindi posibleng makakuha ng ganoong kagandang mga kamay. Tumayo ang blonde na lalaki, naglakad patungo kay Cameron, ipinatong ang kanyang mga kamay sa mesa, at tumingin sa kanya. Sugar, talo ka. Kailangan mong gumugol ng ilang oras sa akin ngayong gabi. Inilahad niya ang kanyang kamay upang hawakan ang mukha ni Cameron, ngunit bago niya magawa, hinawakan ni Cameron ang kanyang palso at pinalaki ang kanyang mga mata. Balita ko sikat ka sa panloloko. Sa wakas ay naranasan ko na iyon para sa aking sarili ngayon. Nagulat si Andre. Narinig niya ang tungkol sa kanya. Bawal ang cheating sa kasino, kaya hindi siya umamin dito kahit na ginawa niya. Sugar, huwag mo akong iframe. Dahil sa biglaang pananakit ay nawala ng balanse si Andre. Hinawakan siya ni Cameron sa mesa nang sumugod ang kanyang subordinate. Mr. Dastolov. Napaungon si Andre. Aba, how dare you? Gumamit ng higit na puwersa si Cameron. You should stay out kung ayaw mo sa braso niya. Break. Nagkatinginan ng mga lalaki at hindi alam ang gagawin. Hinailan ni Cameron ang kwelyo ni Andre mula sa likuran, binaligtad siya, at tinanggal ang kanyang coat. Nagulat ang lahat dahil may mga card siya na nakatago sa kanyang damit. Ang daya mo talaga, kaya siya nanalo every round. Gumagamit siya ng mga trick. Nagsimulang magdaldalan ang lahat at nang makita ng mga tao sa susunod na mesa ang eksenang ito, binaliktad nila ang kanilang mesa at lumapit. Andre, bakla ka, niloloko mo kami. Naikuyom ni Andre ang panga dahil nahuli siya at nakatakas sa pagkakahawak ni Cameron. Lumapit ang kanyang mga tauhan upang protektahan siya habang tinutuyan niya ang ibang tao. So paano kung niloko ako? Ano ang gagawin mo tungkol dito? Nagtatrabaho ako kay Mr. Puzo. Walang sino man sa inyo ang makakahawak sa akin sa isla. Nagsmirk ang mga tao sa kabilang table. Nakiusap ba si Mr. Puzo na mandaye ka sa de Palermo? Hindi lang siya ang namamahala sa isla. Nandyan din si Mr. Southern Senior. Nagsimulang magkagulo ang lahat. Oo, nanloloko ka lang dahil nagtatrabaho ka kay Mr. Puzo. Nang makita kung paano nagkakagulo ang lahat, lumingon si Andre kay Cameron. Bitter, kasalanan mo ang lahat ng ito. Kinuha niya ang isang upuan at sumugod sa kanya habang sumigaw si Daisy, ingat. Bago pa makaiwas si Cameron, lumipad si Andre sa ilalim ng mesa na may hawak na upuan, na nagpayanig sa mesa. Napangiti si Daisy, Waylon. Nagulat si Cameron at tumingin kay Waylon, na biglang sumulpat. Lumingon sa kanya si Waylon habang naka-cross arms at nakatingin sa malayo. Hindi na kailangang lumaban si Mr. Goldman. Hindi siya nagsalita. Lumapit si Cameron kay Andre, kinaladkad siya palabas, at pagkatapos ay itinulak siya sa mga lalaki. Kung matuklasan ni Mr. Puzo kung paano mo nasisira ang kanyang reputasyon, hindi kanya hahayaang makawala. Hindi gumagana ang mga pananakot mo rito. Kabanata 2142. Mukhang balisa si Andre. Hindi mo kaya. Nagdaya ka at nagnakaw ng maraming pera. Ang mga may utang sa kalaunan ay mabawi ito mula sa iyo. By the way, mukha namang tuwang-tuwa si Cameron at mas mayabang pa sa kanya. I have Donald supporting me. Kahit si Fabio ay kailangang yumukod sa kanya. Napapikit si Waylon dahil alam niya ang ginagawa nito. Nawala ng pera ang mga lalaking iyon dahil niloko at ini si Andre na wala silang magawa sa kanya. Ngayong tinawag siya ng babaeng ito, lahat sila ay sumugod at sinimulan siyang bugbugin. Kahit ang kanyang mga tauhan ay hindi nakialam. Naglakad si Daisy sa tabi ni Cameron. Ngayon lang ako nag-alala, akala ko talo ka na talaga. Pinalakpakan ni Cameron ang kanyang mga kamay. Hindi ako nandito para sumugal. Lumapit ako para mahuli siya. Naiinis siya na patay na si Manuel at sinubukang balikan sila.
Alam niyang nanloloko si Andre sa The Palermo, pero alam ng lahat kung sino siya, kaya hindi siya nakialam. Sinimulan ng pansinin ni Cameron si Andre dahil binayaran niya ang security guard. Maraming tao ang naiinis kay Andre dahil sa pagiging mayabang niya. Kahit pinaghihinalaan siya ng mga tao, mananahimik lang sila dahil wala silang ebidensya at dahil nagtrabaho siya kay Fabio. Ngayong nanloko si Andre habang nandoon si Cameron, tinawag niya ito at pinagalitan ang mga sugarol. Higit pa rito, pagkatapos lumabas ang katotohanan tungkol kay Parken at ang peking alak, malamang na magwawala si Fabio. Kung may lalabas ni Fabio ang kanyang pagkadismaya kay Donald, ito ay makakatulong sa kanyang pakiramdam na higit na gamaan. Magsasalita pa sana si Daisy nang mapansin niyang nagbago ang hangin sa likuran niya, kaya maingat siyang lumingon. Waylan, imposibleng sabihin kung galit ba siya o hindi. Hindi ka ba aalis? Tense ang hangin sa loob ng sasakyan. Si Cameron, na nasa passenger seat, ay nakapatong ang ulo sa kanyang kamay. Tumingin siya sa labas ng bintana sa mga dumadaan at pagkatapos ay kay Daisy, na nasa likurang upuan. Hindi na nakatiis si Daisy. Pasensya na, Waylan. Walang pagbabago sa ekspresyon ni Waylan, ngunit tumango siya. Sige, dumaan ang sasakyan sa mga pintuan ng tirahan sa timog. Ipinarada ni Waylan ang sasakyan. Pagkalabas ng mga babae, sinabi ni Waylan kay Daisy, "Go." Nagulat si Daisy kay Cameron, saka mabilis na naglakad papasok. Nakangiting lumingon si Cameron sa kanya. Bakit mo siya hiniling na iwan tayo? Napasandal si Waylan sa pinto. Hindi mo dapat siya dinala sa kasino. Nag-cross arms siya. Dahil dinala ko siya doon, paprotektahan ko siya. May mga especially iya si Donald sa paligid ng Southern Clan. Bumaba si Waylan at dahan-daang nagpatuloy. Ginawa siyang target ni Donald dahil kay Noel Ace. Kahit kaya mo siyang protektahan, makasigurado ka ba na walang mga pagkakataong mabibigo mo ang iyong pagbabantay? Ngumiti si Cameron. So, sinisisi mo ba ako? Alam niyang sobrang protective ni Waylan sa kapatid niya. Dahil dinala niya si Daisy sa kasino, inamin niya ito. Napangiti si Waylan. Hindi, paalala ko lang sa'yo. Naglakad siya papunta sa kanya. Hiniling sa akin ni Noel Ace na alagaan kong mabuti si Daisy. Kung may nangyari man sa kanya, hindi ko siya mapipigilan kung ihaharap kanya. Ito, Kabanata 2143. Walang masabi si Cameron tungkol doon. Hinawakan niya ang kanyang ilong at tumahimik. Sige, papansinin ko pa para hindi ako sundan ng asawa niya. Pumasok siya sa bakuran kasama si Waylan. Nang makita niyang dumaan ang isang katulong, hinawakan niya ang kamay ni Waylan at nagtago sa likod nito. Nagulat si Waylan habang nakatingin sa kamay niya na nakahawak sa kamay niya. Ngumiti ang katulong. Maligayang pagbabalik, Mr. Goldman. Magalang siyang tumungo. Napansin ng katulong ang babae sa likod niya. Ito ba? Napangiti siya. Siya ay. Inilapat ni Cameron ang kanyang mga kuko sa kanyang mga bisig, kaya napabuntong hininga siya at muling tumingin sa kanya. Miss Torres, nagkataon lang na pumasok ang mayordoma kasama si Sonny ng mga sandaling iyon. Nang makita ni Sonny ang babae sa likod ni Waylan, naisip niyang may ibang babae ang nakalapit sa kanyang magiging manugang. Kumunat ang noo niya. Willie, sino ang babaeng ito? Nakilala ng mayordomo si Cameron mula sa kanyang kasuotan, ngunit dahil nandoon ang katulong, hindi ito nagsalita. Napangiti si Waylan. Hindi mo ba masasabi? Natigilan si Sonny, ngunit lumakad siya pasulong hanggang sa ipinakita ni Cameron ang kalahati ng kanyang mukha at agad siyang nakilala. Oh, si Miss Torres pala. Ngumiti si Cameron at mamulong. Ako si Iris Torres, pinandilatan siya nito. Ikaw. Iris sounded like your father, sa katutubong wika ni Sonny. Tumingin siya sa paligid at hininaan ang boses. Sinisikap mo akong gawing tanga, bata. Hindi natakot si Cameron. Hindi ako si Cameron ngayon. Ako si Iris, ngumisi siya. So, sa tingin mo hindi kita papatulan. Naglakad si Cameron sa tabi ni Waylan at ipinatong ang kamay sa balikat nito. Mabuti kung gagawin mo, ngunit ito ay kakilakilabot kung hindi mo sinasadyang matamaan si Mr. Goldman dito. Silang tatlo lang ang nakakarinig ng usapan na iyon. Napatingin si Sonny sa kamay na nasa balikat ni Waylan at nakita niyang hindi ito pinansin ni Waylan, kaya't humagalpak siya ng tawa. Willie, nakaka-interes na tao si Miss Torres. Dahil nandito siya ngayon, dapat mong ipakita sa kanya ang paligid ng lugar na ito. Pumasok siya sa bahay kasama ang nalilitong mayordoma. Naghinala si Cameron. Anong problema ng tatay ko?
Tumingin si Wayland sa kanya at pagkatapos ay sa kamay sa kanyang balikat. Comfortable ka na ba, Miss Torres? Sinundan ni Cameron ang kanyang linya ng paningin sa kanyang sariling kamay at tinapik ang kanyang balikat na para bang sinusubukan niyang tanggalin ang ilang dumi. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabing, nakakita ako ng langaw dito, kaya sinubukan kong itaboy ito. Hindi na makabalik si Cameron sa kanyang silid. Kung bumalik siya at mag-walkout na nakasuot ng panlalaking damit, makikita ng lahat si Miss Torres, na papasok ngunit hindi na babalik. Tiyak na magtataas sila ng mga hinala. Kaya, kailangan niyang sundan si Wayland. Naglakad siya sa likod ni Wayland habang nakahawak sa braso nito at mamulong, bakit ako naglilibot sa sarili kong tahanan? Biglang huminto sa paglalakad ang lalaking nasa harapan niya, at muntik na niya itong mabunggo. Nakita ng ilang lalaki na katatapos lang mag-training sa martial arts center at binati si Wayland. Mr. Goldman, nakita sila ni Cameron at agad na tumalikod sa kanila. Nakita ng mga lalaki ang babaeng katabi ni Wayland at laking gulat nila. Sino itong ginang? Parang pamilyar siya. Tumingin si Wayland kay Cameron na nagtatago sa kanila at ang kanyang mga labi ay pumulupot. Ito si Cameron. Huminto siya ng ilang segundo. Nang mapansin niyang nabigla ang mga lalaki at nagalit si Cameron, kalmado siyang nagpatuloy. Ang secret lover ni Miss Torres. Kabanata 2144. Biglang naintindihan ng iilang lalaki, at may nang-aasar. Akala ko sinabi mo na nakadamit siya bilang isang babae. I'm pretty sure magiging maganda siya bilang isang babae. Babae ang mukha niya. Ganun ba, Mr. Goldman? May iskandalo, si Wayland kay Cameron, kaya tinanong nila kung ano ang iniisip niya. Napatingin si Wayland sa mukha ni Cameron at tumigil doon, saka ngumiti. Ginagawa niya, nagtawanan ng iilang lalaki. Bumalik ang tingin ni Wayland sa kanila. Sa tingin mo matatanggap mo ba kung talagang babae siya? Natigilan si Cameron. Ano ang iniisip niya? Nagulat sila ng ilang saglit. Sa tingin ko medyo nakakatakot kung siya ay isang babae. Sinaway siya ng isa pang lalaki. Paano magiging nakakatakot? Hindi ba mas maganda? Mas gusto ko ang isang magiliw na babae. Hanggang kailan mo kakayanin ang pagpapahirap sa kanya? Marahil ay naaalala kung paano sila binugbog ni Cameron sa pagsasanay, biglang naintindihan ng lalaking iyon. Tama, mas madali tayong magkakaroon ng mga training session kung may anak na babae si Mr. Southern Sr. Huminga ng malalim si Cameron. Sipin na sana niya ang kanilang mga puwitan kung hindi niya kailangang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Sinilip ni Wayland ang ekspresyon niya at hindi niya maiwasang mapangiti. Maya-maya ay umalis na ang mga lalaki. Pagkaalis nila, tumawa si Wayland. Takot siguro talaga sila. Ikaw, lumingon sa kanya si Cameron para tumingin ng masama. Sinadya mo ba yon? Nagtaas siya ng kilay. Sinusubukan ko lang ang tubig upang makita kung matatanggap nila ang iyong tunay na pagkakakilanlan. Kung ganoon, dapat ba akong magpasalamat? Bahala ka. Natigilan si Cameron. Dumidilim na nang maglakad sila pabalik mula sa likod bahay. Tiningnan ni Cameron si Wayland sa gilid ng kanyang mga mata at lalo siyang na-curious kung bakit maganda ang tingin sa kanya ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay hindi kailanman pakikitunguhan ng mabuti ang sinuman ng walang dahilan, lalo na ang isang tagalabas. Kahit na sinusubukan niyang makuha ang kanyang suporta, ang paraan ng pagtingin niya kay Wayland ay nagpapakita ng kaligayahan at pagmamahal. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. May sinusubukan bang makuha ang kanyang ama sa kanya? Bumagal si Wayland. Pumunta ka ba sa kasino para magplano laban kay Fabio? Inilantad niya si Andre sa panloloko at ginawa niyang galit ang mga sugarol sa Palermo. Subordinate ni Fabio si Andre, kaya iisipin ng lahat na alam ni Fabio na kumikita siya sa paglabag sa rules doon. Higit pa riyan, matapos matuklasan si Parkan sa pagbebenta ng pekeng alak, nagdusa si Fabio ng malaking pagkalugi. Gustuhin man niyang kumilos ay mapapahiya siya sa ginawa ni Andre. Humarap si Cameron sa kanya. Matagal ko nang gustong makuha si Andre, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Dahil nahuli ko siya, mas mahusay na gamitin ko ang pagkakataon. Napangiti si Wayland. Hindi ka ba natatakot na malaman ni Donald kung sino kapag katapos niyang i-frame siya? Bumagsak ang mukha ni Cameron. Hindi ako. Napangiti siya. May mga especially iya si Donald sa teritoryo. Maswerte ka sa pagkakataong ito dahil gumawa ka ng eksena sa kasino. Huminto sa paglalakad si Cameron at mukhang gulat na gulat. Hindi ba si Fabio ang may mga especially iya dito? Kalmado si Wayland. Pinananatili ni Fabio ang kanyang mga mata sa The Serpents at sa Southern Clan, at nasa kanya ang atensyon ng Southern Clan.
Kaya, sinamantala ito ni Donald. Hindi niya magagamit si Manuel kung siya ay nagtatago, at hindi rin niya malalaman ang eksaktong kinaroroonan namin. Kabanata 2145. Nagtaas ng kilay si Cameron. Kung iisipin, kinuha ni Manuel ang mga mamamatay tao mula sa Skull Club para paalisan siya, at ang katotohanang nakuha niya ang mga ito ay nagpakita na kahit papaano ay sangkot si Donald doon. Nagtago si Donald sa likod ni Manuel at ginawa siyang sangla. Ang Southern Clan ay magkakaroon ng counterhunt sa The Serpents, at kahit na sino ang manalo sa huli, si Fabio ay makikinabang dito. Gayunpaman, si Donald ang magiging ultimate winner. Sa sandaling ang mga Serpent ay nasa ilalim ni Manuel, at ang huli ay nagawang pabagsakin ang Southern Clan, si Donald ay makakakuha ng kapangyarihan sa pamamagitan ni Manuel mula kay Fabio. Magagawa niyang mapagtagumpayan ang mga tauhan ni Fabio sa pamamagitan ng kapangyarihang ibinigay ni Fabio kay Manuel. Ang kailangan lang niyang gawin ay magtago sa likuran, walang gawin, at hayaan si Manuel na gawin ang lahat ng hirap para makuha ang kapangyarihan. Si Manuel ay tila tapat siya kay Fabio, ngunit ang kanyang tunay na amo ay si Donald. Iyon ay isang napakatalino na hakbang sa bahagi ni Donald. Hinawakan ni Cameron ang kanyang baba at pumikit. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tumingin si Waylon sa kanya. Nag-alala ako na nagkasino ka dahil hindi ka natutuwa sa pagkamatay ni Manuel, pero masyado yata akong nag-overthink. Nakatulong talaga sa tatay mo ang ginawa mo. Ngumiti si Cameron. Kung wala si Manuel, ang ginawa ko ay magiging sanhi ng pagdududa ni Fabio kay Donald at lahat ng iyon ay babagay sa iyong mga plano. Ngumiti si Waylon at tumingin sa kanya. Ngunit nasa knowledge kung maaari nating gawin iyon o hindi. Dalawang ulo ang lumabas mula sa likod ng dingding. Napatingin si Daisy sa dalawa na hindi naman masyadong kalayuan. Ano sa tingin mo ang pinag-uusapan nila? Napaisip naman si Sunny. Hindi mahalaga basta ginagawa nila ang mga bagay na gumagana. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin tungkol doon. Paano niya nasabi na ginagawa nila ang mga bagay-bagay? Mukhang nag-uusap lang sila. Sir, biglang sumulpat ang mayordoma, at tumalon ang dalawa, saka siya pinatahan. Mukhang napansin iyon ni Waylon at Cameron at naglakad na sila. Nag-cross arms si Cameron. Dad, Daisy, bakit ka nagtatago dito? Pinunasan ni Sunny ang kanyang lalamunan. Nandito lang kami para sabihin sa iyo na handa na ang hapunan, ngunit ayaw naming makaabala dahil may kausap kayo. Tumingin siya sa butler. Handa na ang hapunan, tama ba? Tere na sa loob. Nakuha ng mayordomo ang mensahe, tumango, at umalis kasama si Sunny. Aalis na rin si Daisy, pero hinawakan siya ni Waylon sa kwelyo niya at hinayla siya pabalik. Lumingon siya at ngumiti ng nakakaloko. Oo, mukhang kalmado si Waylon. Pwede ka bang pumasok sa loob, Cameron? Kailangan kong makausap ang kapatid ko. Umalis si Cameron nang walang sinasabi. Pagkatapos noon, silang dalawa na lang ang natira. Tiningnan ni Daisy ang kanyang sapatos at nagtanong, may mga tanong ka ba sa akin? Napapikit si Waylon dahil nahuli niya kung gaano siya nagigilty. Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa iyo niyan? Bumagsak ang puso ni Daisy, ngunit tumangala siya ng may matingkad na ngiti. Ano ang tanong mo? Alam niyang tulala ito kaya napangiwi siya. Sa tingin mo ba hindi ko mapapansin na nagtatago kayo ni Mr. Southern Sr.? Nagulat siya. Napansin mo? Oo. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa kanya. Nagbaba ng tingin si Daisy dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili. Magagalit kaya ang kapatid niya kapag nalaman niyang may pinaplano, sila ni Sunny. Itinaas niya ang kamay niya at hinaplos ang ulo niya. Magtapat ka, kung hindi, kukunin ko si Colton na ihatid ka. No. Hinawakan ni Daisy ang braso niya at nag-alinlangan. Siya ay dapat, sikreto mo lang pero tinapon pa. Rin. It's not my idea. Kay Mr. Southern Sr. Kabanata 2146. Mangulong si Daisy, gusto ka ni Mr. Southern Sr. Natigilan si Waylon. Ano, napagtanto na maaaring hindi siya naiintindihan ni Waylon, dali-dali niyang idinagdag, gusto kanya bilang kanyang manugang. Nanlamig ang kapaligiran. Ibinaba ni Daisy ang kanyang ulo. Naawa man siya kay Sunny, wala siyang choice kundi ibenta ito dahil mas natatakot siya sa panganay na kapatid. Matagal na hindi nagsalita si Waylon, at nakaramdam siya ng pagkabalisa. Pagkatapos ng lahat, hindi niya tinanong sina Waylon at Cameron tungkol sa isa't isa. Noong una niyang makita na may intensyon si Sunny na pantayan sina Waylon at Cameron, naisip niya na dapat siyang tumulong. Gusto niya si Cameron.
Siya ay maganda at matalino. Hindi lang iyon, matapang din siya at magaling makipaglaban. Tsaka hindi naman siya hamak sa panganay niyang kapatid. Gayunpaman, ngayon ay tila kay Daisy na ang pangarap ni Sonny ay masisira. Mukhang hindi nagustuhan ni Waylon at Cameron ang isa't isa. Dahan-daang itinaas ni Daisy ang kanyang mga talukap. Nag-aalala siya na baka magalit si Waylon, ngunit tila, mali siya. Si Waylon ay tila hindi nabalisa gaya ng inaakala niya. Sa halip, parang nakukulong siya sa sarili niyang pag-iisip. Ngumiti si Daisy at sinabing, "Kuya, huwag kang magalit kay Mr. Southern Sr. Tutal, napakahusay mo." Ipinapakita nito na si Mr. Southern Sr. ay may mata sa magagandang bagay. Inangat ni Waylon ang kanyang ulo at mataman siyang tiningnan. May kung anong umaagos sa kanyang titig, ngunit hindi ito mabasa ni Daisy. Bago pa siya makapagsalita, sinabi niya, "So, iyon ang dahilan kung bakit ka nagtatrabaho sa kanya." Natigilan si Daisy. Umiwas siya ng tingin at nagpatuloy. "Sige, sige. I promise you na hindi na ako uulit ng ganito, okay?" Bumalik na tayo. Nilagpasan siya ni Waylon at naglakad papunta sa harapan. Sinundan siya ni Daisy at nagtanong, "Waylon, wala ka talagang nararamdaman para sa kanya?" Hindi siya sumagot, kaya nanatiling walang sagot ang tanong. Dumidilim na ang gabi, ngunit maliwanag ang ilaw sa kabayanan. Isang sasakyan ang huminto sa harap ng Roselle Club sa Southwest District. Bumaba si Buchanan sa kotse, at dinala siya ng lalaking nasa harap ng pinto sa pribadong silid. Napuno ng usok ang pribadong silid. Nakaupo si Donald sa sopa, at may babaeng nakaupo sa tabi niya. Pagkapasok ni Buchanan sa pribadong silid, inanyayahan siya ni Donald na maupo. Inutusan niya ang babae na nagbuhos ng isang baso ng alak para sa kanya at sinabing, "Talagang ikinararangal ko na handa kang pumunta at makita ako." Tumango si Buchanan. "Parang medyo abala ka sa gabi, Mr. Matthews. Hindi mo pa ba alam ang nangyari sa kasino?" Hinawakan ni Donald ang baso ng alak sa kanyang kamay at nagtanong, "Ano ang nangyari sa kasino?" Tila kay Buchanan na hindi alam ni Donald kung ano ang nangyari, kaya sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari kay Andre sa kasino. Pagkatapos noon, nagpatuloy siya. Si Mr. Puzo ay pinaghihinalaan ka dahil kay Manuel, at kung hindi mo siya mabigyan ng paliwanag sa nangyari sa kasino ngayon, natatakot ako na kahit ako ay hindi rin kita matutulungan, Mr. Matthews. Tinitigan ni Donald ang alak na nasa baso at sinabing, "Kung sasabihin kong may nagtatangkang maghasik ng alitan sa pagitan namin ni Mr. Puzo, maniniwala ka ba?" "Hindi sa akin ang maniwala o hindi," sabi ni Buchanan na may matigas na mukha. "Sinabi mo kay Mr. Puzo na may nunal sa paligid niya, at labas siyang nalungkot dito dahil hindi pa nadidiscover ang nunal. Nalantad ngayon si Andre, at sinabi ng babaeng iyon na nagtatrabaho siya para sa iyo. Kung hindi mo malulutas ang problemang ito, baka maapektuhan din ako." Alam ni Donald na nag-aalala si Buchanan na baka maapektuhan siya. Sinabi niya, sa babae na bigyan siya ng sigarilyo at sinabing, "Wala kang dapat alalahanin. Si Mr. Puzo ay walang tiwala sa akin, ngunit siya ay nagtitiwala sa iyo. Hindi mahirap lutasin ang problemang ito, para maasahan mo ako." Wala sa mood si Buchanan na manigarilyo, kaya itinulak niya ang babae. "Sa tingin mo ba pinagkakatiwalaan ako ni Mr. Puzo? Nagsimula na siyang maghinala na isa sa mga tauhan ko ang nunal. Kung hindi mo malulutas ang problemang ito, sa tingin ko hindi na natin kailangang magkita pa." Nang mabaigaw si Manuel sa kanyang misyon, sinabi niyang nakita niya ang isang babae na tumulong kay Sonny mula sa sideline. Natigilan si Buchanan. Kabanata 2147. Humigop ng alak si Donald at nagpatuloy sa mahinahong paraan. Sinabi niya sa akin na ang babae ay kamukhang kamukha sa isang tao sa panig ni Mr. Puzo. Nagulat si Buchanan. "Miss Leroy ang tinutukoy mo. Sa mga babaeng nakapaligid kay Fabio, si Gail lang ang kayang lumaban." Gayunpaman, naalala niya ang isang bagay at mabilis na pinutol ang paniwalang iyon. Hindi siya dapat. Ipinakilala siya ni Huntley. Walang koneksyon si Huntley sa Southern Clan, kaya walang paraan si Miss Leroy na nagtatrabaho para sa Southern Clan. Ibinaba ni Donald ang kanyang ulo at tumingin sa baso ng alak. Bukod kay Huntley, wala pang nakakita kay Miss Leroy. Paano kung hindi siya ang totoong Miss Leroy? Natahimik si Buchanan. Gamit ang ilaw sa private room, tinignan siya ni Donald. "Bakit hindi ka magpadala ng magbabantay sa kanya, Mr. Gibson? Siyempre, sana hindi rin siya ang hinahanap natin, pero kung maghahinala siya, baka may utang na loob si Mr. Puzo sa iyo noon."
Natapos ang kanilang pag-uusap bandang alas 10 ng gabi lumabas si Buchanan sa pribadong silid na nakayuko ang ulo sa pag-aalala kaya hindi niya napansin na may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pagkalabas ni Donald sa private room, sumanib ang tao sa dilim ng eskinita. Pumasok si Donald sa isang kotse sa harap ng pinto at umalis. Sa isang itim na kotse sa hindi kalayuan, ibinaba ni Knowles ang kanyang bintana at pinanood ang kotse na dahan-daang nawala sa abot tanaw. Binuksan ni Jake ang pinto at pumunta sa driving seat. Isinuot niya ang seatbelt at pinaandar ang makina. Hindi ko inaasahan na kilala ni Donald si Buchanan mula sa Park and Chamber of Commerce. Ang neon light mula sa kalye ay bumagsak sa mukha ni Knowles at mas lalo siyang naging misteryoso. Si Buchanan ang tagapangulo ng Park and Chamber of Commerce. Siya ang mahalagang katulong ni Fabio, kaya hindi katakataka kung kilala niya si Donald. Sabi ni Jake, hindi ako naglakas loob na lumapit sa kanila, kaya hindi ko narinig ang usapan nila. Ayos lang. Inilagay ni Knowles ang kanyang daliri sa buntot ng kanyang kilay at itinaas ang kanyang mga talukap. Ito ay sapat na upang malaman na sila ay nakikitungo sa isa't isa ng pribado. Kinabukasan, nagpalit si Cameron ng kanyang normal na kasuotan at bumaba para kunin ang kanyang almusal. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga kasambahay ang tungkol sa pag-alis ni Miss Torres, at walang ibang choice ang butler kundi ang sabihing umalis siya kagabi. Hinailan niya ang upuan at kumuha ng mangkok ng lugaw. Pagkagat ng tinidor ay sinulyapan ni Daisy ang kanyang panganay na kapatid. Kahit alam na ni Waylon ang intensyon ni Sonny, hindi ito nakakaapekto sa kanya, at parang normal lang siya gaya ng dati. Nang mapansin ni Waylon ang kanyang tingin at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan siya, dali-dali niyang ibinaba ang kanyang ulo. Ibinaba ni Sonny ang tinidor at sinabing, tapos na ako. Pagsilbihan ninyo ang inyong sarili. Si Daisy ay kumain ng kanyang almusal at hindi umimik. Hindi niya alam kung paano haharapin si Sonny sa ngayon, at walang ideya si Sonny na naibenta na niya ito. May 3 tao na naiwan sa mesa, at ang kapaligiran ay nagyelo. Inangat ni Cameron ang kanyang ulo at tumingin sa kanila. Bakit hindi kayo nag-uusap? Iyon ay lalo na para kay Daisy. Kadalasan ay marami siyang bagay na ibabahagi sa mesa, ngunit napakatahimik niya ngayon. Hindi sanay si Cameron. Ibinaba ni Daisy ang kanyang tinidor at sinabing, ako, tapos na rin ako. Tumayo siya at nagmamadaling umakyat. May nalilitong ekspresyon sa mukha ni Cameron, at nilinggan niya si Waylon. Ano ang sinabi mo sa kanya kahapon? Puwid bang pinarusahan niya siya kahapon? Itinaas ni Waylon ang kanyang mga talukap at tumingin sa kanya. Wala. Nagkibit-balikat siya. Sige, hindi na. Ako magtatanong. Tinitigan niya ito, at natagalan bago siya nagtanong, hindi mo ba naisip kung bakit ako nagustuhan ng iyong ama? Sandaling natigilan si Cameron bago siya pumili ng sandwich sa kanyang plato. Paano ko malalaman? Baka gusto kanyang maging anak. Ngumisi siya. Well, siguro tama ka. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, sa tingin ko ay napakahusay mong manalo ng pabor ng iba. Ipinaliwanag nito kung bakit siya nagustuhan ng kanyang ama. Kabanata 2148. Walang ibinalik na sagot si Waylon. Mga alas 8 na nang matapos ang kanilang almusal, at pumasok si Waylon sa study room ni Sonny para kausapin siya tungkol sa isang bagay. May sinusulat si Sonny sa harap ng desk niya. Sabi niya, may nahanap si Knowles. Nakikipag-usap din si Donald kay Buchanan ng pribado. Nakatayo sa tabi ng bintana, sinabi ni Waylon, ayon kay Seyday, 10 taon nang nagtatrabaho si Buchanan kay Fabio. Siya ang namamahala sa Park and Chamber of Commerce, at siya ang pinakamahalagang katulong ni Fabio. Tumango siya, makinis na tao si Buchanan. Alam niya kung kailan siya at-risk, at natatakot siya sa kamatayan. Bagamat hindi masyadong nagtitiwala si Fabio sa kanya, ayos lang sa kanya ang pag-aalaga sa kanyang mga gamit. Sa palagay ko ay dapat ma-alerto si Buchanan sa batch ng peking alak na iyon. Nag-aalala siyang baka mapatay talaga siya ni Fabio balang araw. Lumingon si Waylon para tingnan si Sonny. Iyon ang dahilan kung bakit nilapitan niya si Donald sa pag-asang maghanap ng bagong paraan. Ibinaba ni Sonny ang kanyang panulat at itinaas ang kanyang ulo. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi niya, ngayon ay makakaasa na lang tayo kay Knowles at tingnan kung may makukuha siya kay Buchanan. Siya ay nagtatrabaho para kay Fabio sa loob ng maraming taon, kaya dapat niyang malaman ang maraming mga sikreto niya. Tiningnan ni Waylon ang panulat sa mesa, at natagalan siya bago siya nagtanong, Mr. Southern Sr., may isang bagay akong nais itanong sa iyo. Ano ang nagustuhan mo sa akin?
Natigilan si Sunny saglit. Itinaas niya ang ulo para salubungin ang tingin niya. Maaliwalas ang mga mata ni Wayland, ngunit matalim ang kanyang tingin. Kahit may kung anong hindi mabasang emosyon sa kanyang mga mata, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ni Sunny nang magtama ang kanyang mga tingin. Nagpa siya si Sunny na huwag magsinungaling sa kanya at tumawa. Alam mo na ang tungkol dito. Ibinaba ni Wayland ang kanyang ulo at sinabing, I'm sorry. Hindi kayo magaling na artista ni Daisy, kaya matagal ko na itong pinaghihinalaan. Well, totoo naman na may intention ako, diretsyong sagot ni Sunny. Kung tutuusin, bihira lang akong makatagpo ng isang binata na kasing bait at taktika mo. Mas maganda ka pa sa akin noong bata pa ako. Walang magawang umiling si Wayland. Nambobola mo ako, Mr. Southern Senior. Umupo si Sunny sa upuan at sinabing, hindi ako nag-e-exaggerate. Napakagaling ko pagdating sa pagbabasa ng mga tao. Siyempre, hindi kita pipilitin ni Cameron. Hahayaan kong kunin ito ng kalikasan. Kurso, ang hindi sinabi ni Sunny ay mapapaunlad ang pag-ibig habang tumatagal. Hindi niya pipilitin si Wayland dahil nag-aalala siya na baka takutin siya nito. Gagamitin niya ang taktika ng pagpapakulo ng palaka, at tiwala siya na magiging maayos ang mga bagay sa pagitan ni Wayland at Cameron kahit papaano. Mr. Southern Senior, nagmamadaling pumasok si Mahina sa pag-aaral. Napalingon sa kanya sina Wayland at Sunny. Bago siya makahinga, sinabi niya, may nangyari kay Mateo. Bumaba ang mukha ni Sunny. Anong nangyari? Nakatanggap lang ako ng balita na 2 araw nang nawawala si Mateo. Nagpadala si Joaquin ng isang pangkat upang hanapin siya, at may nakakita ng bangkay na walang ulo sa kakahuyan. Suot ng bangkay ang damit na suot ni Mateo noong araw na iyon. Huminga ng malalim si Mahina. Natatakot ako na ito ay ginawa ng mga tao ni Fabio. Sa Southwest Villas, pumasok si Gail sa sala na may dalang itim na plastic bag. Maliban sa mga bodyguard, ang iba pang mga tao, kasama si Buchanan, ay nakatingin sa kanya. Inihagis niya ang itim na plastic bag sa sahig, at muntik nang mabasa ni Buchanan ang kanyang pantalon nang makita niya ang nasa loob ng plastic bag. Bumagsak siya sa sahig at nauutol, ito ay, ulo. Sinulyapan ni Fabio ang takot na si Buchanan at ngumuso. Tumigil ka sa pagiging madrama. Isang ulo lang. Binuhat ng isang bodyguard si Buchanan mula sa sahig. Mapatla at walang dugo ang mukha niya habang nakatingin sa walang ekspresyong si Gail. Napuno ng amoy ng dugo ang hangin. Natahimik ang lahat dahil nakaramdam sila ng lamig sa kanilang mga gulugad nang makita nila ang ulo na may kakaibang ekspresyon. Kinuha ni Fabio ang tasa. Kumbaga, hindi siya naapektuhan. Itinaas niya ang kanyang mga talukap at tumawa. Magaling, Gail. Ibinaba ni Gail ang ulo. Inabot ako ng 2 araw para hanapin siya. Sorry sa delay. Ayos lang. Ang pinakamahalagang bagay ay natapos mo ang iyong misyon. Kinawian ni Fabio ang kanyang kamay at inutusan ang kanyang bodyguard na alisin ang ulo. Tumayo siya at lumapit kay Gail. Inilagay ang kamay sa balikat niya. Sinabi niya, marami nang sinabi sa akin si Huntley tungkol sa iyo. Talagang hindi mo sinira ang iyong reputasyon bilang Black Widow. Kabanata 2149. Ibinaba ni Gail ang ulo. Salamat sa papuri, Mr. Puzo. Tinapik ni Fabio ang balikat niya at lumingon kay Buchanan. Noon lang natauhan si Buchanan at sinabing, Miss Leroy, isa ka talagang mamamatay tao. Hindi lamang niya pinutol ang kanyang ulo, ngunit ibinalik pa niya ang ulo. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng sinuman. Binawi ni Fabio ang kamay at umupo sa couch. Paano ang nunal? May natuklasan ka ba? Nagulantang si Buchanan sa ulo kaya ngayon lang siya natauhan. Nang marinig niya ang tanong ni Fabio, nagsimulang tumulo ang malamig na butil ng pawis sa kanyang noo nang maalala niya ang sinabi sa kanya ni Donald. Tumingin siya kay Gail at pilit na ngumiti sa lobby. Nasuri ko na ang lahat sa Park and Chamber of Commerce. Walang mali sa kanila, pero... Ngunit inilagay ni Fabio ang tasa ng tsaa malapit sa kanyang lobby. Sinabi sa kanya ni Buchanan ang tungkol sa away ni Manuel kay Sunny sa harap ng ospital noong araw na iyon. Inangat niya ang ulo niya at nagpatuloy. Sinabi ni Manuel na ang babaeng nakita niya noong araw na iyon ay kamukha ni Miss Leroy. Pumikit si Gail at mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamao sa loob ng kanyang manggas. Inubos ni Fabio ang tsaa at sinulyapan si Gail. Tanong ni Gail, Mr. Gibson, sigurado ka bang ako ang taong sinabi ni Manuel na nakita niya? Nananatili ang isang ngiti sa kanyang mukha. Sumagot si Buchanan, sinabi lang niya na ang babaeng iyon ay kamukha mo. So,
Ipinahihiwatig mo ba na si Mr. Wyatt ay nakipagsabuatan sa Southern Clan? Naramdaman ni Buchanan ang matalim na titig ni Fabio, syempre hindi. Hindi iyon ang sinasabi ko. Hawak ang walang laman na tasa sa kanyang kamay, tumunog si Fabio at nagtanong, so ano ang gusto mong sabihin? Puno ng pawis ang likod ni Buchanan. Ito ang haka-haka ni Manuel, at nag-aalala ako sa iyong kaligtasan, Mr. Puzo. Ngumiti si Gale. Alam ng lahat kung nasaan ako noong araw na iyon, kaya sige kung may gusto kang tingnan. Bago ako dumating sa East Islands, nagtrabaho ako kay Mr. Wyatt, ngunit ang aking master ngayon ay si Mr. Puzo. Ano ang mayroon ako para matulungan ang Southern Clan? Baka si Mr. Southern Senior, ang aking amo. Nasa lalamunan ng puso ni Buchanan nang walang sinabi si Fabio. Nagnangalit siya at sinabing, ngunit maliban kay Mr. Wyatt, wala ni isa sa amin ang nakakita sa iyo noon, Miss Leroy. Nag-aalala lang ako na baka may gumagaya sa iyo. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap, ngunit alam ng lahat kung ano ang sinusubukan niyang sabihin. Si Fabio ay isang napakahinalang tao. Sa una, pinaghihinalaan niya rin si Gale, ngunit si Gale ang ipinadala sa kanya ni Huntley, at ang pagdududa kay Gale ay katulad ng pagdududa kay Huntley. Ang mga salita ni Buchanan ay muling pumukaw sa hinala ni Fabio. With a smile on her face, Gale said, paano kung makikipag-video call ako kay Mr. Wyatt? Kung sasabihin niyang hindi ako ang totoong Gale, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo sa akin, Mr. Puzo. Natigilan si Buchanan. Dahil nagkaroon siya ng lakas ng loob na makipag-video call kay Huntley, nangangahulugan ito na siya ang tunay na pakikitungo. Tiningnan siya ni Fabio ng walang ekspresyon at nagtanong, may sasabihin ka pa ba, Buchanan? Nanghina si Buchanan sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang noo ay puno ng butil ng malamig na pawis habang sinasabi niya, nag-aalala lang ako tungkol sa... Inihagis ni Fabio ang tasa sa sahig sa tabi ng kanyang mga paa at bumangon. How dare you question Gale? You idiot! Kapag sinira mo ulit ang plano ko, ikaw na ang susunod na pupugutan ng ulo. Napaluhod si Buchanan at sinabing, paumanhin, Mr. Puzo. Ipinapangako kung hindi ko na uulitin ang parehong pagkakamali. Tumalikod si Fabio at umakyat ng hindi tumitingin sa kanya. Nagmamadaling lumabas si Buchanan sa villa, at medyo nakahinga lang siya nang pumasok sa looban. Hinawakan niya ang kwelyo ng kanyang nasasakupan at sumirit. Bumalik ka at ipaalam mo kay Donald. Muntik na niya akong patayin. Tinulak niya ang lalaki palayo at bumalik sa sasakyan. Hinala niya ang pagkakakilanlan ni Gale dahil sa mga sinabi sa kanya ni Donald, ngunit nagkaroon ng lakas ng loob si Gale na patunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Si Fabio ay nangangailangan ng tulong ni Huntley, kaya wala siyang magawa kay Gale. Kung patuloy niyang paghihinalaan ang pagkakakilanlan ni Gale, maaaring hindi ito matutuwa ni Fabio, at malalagay siya sa malaking problema. Kabanata 2150. Napuno ng takot ang mga tao sa The Serpents nang mabalitaan nila ang pagkamatay ni Mateo. Kahit wala na sila sa teritoryo ni Fabio, hindi nila alam ang kinaroroonan ni Joaquin, at wala nang mangganguna sa kanila ngayon. Hindi nagtagal, may pinapante si Fabio at kinuha ang ilan sa kanila habang nagtago ang iba. Wala nang masyadong tao sa The Serpents, at malapit na silang mabuwag. Samantala, sa ospital, ang mga tauhan ni Mateo ay nagtipon lahat sa ward ni Joaquin. Nang mabalitaan ni Joaquin ang pagkamatay ni Mateo, napuno siya ng kalungkutan at kinasusuklaman ang kanyang sarili dahil sa pagiging walang kapangyarihan. Si Cameron at ang kanyang mga tauhan ay nagpakita sa harap ng ward, at ang mga tao sa ward ay napalingon sa kanya. Huminto siya sa harap ng kama ni Joaquin at sinabing, sabi ng tatay ko, bibigyan kanya ng paliwanag tungkol sa pagkamatay ni Mateo. Walang sinabi si Joaquin, ngunit ang mga tao sa ward ay nabalisa. Paliwanag. Anong klaseng paliwanag? Sinabi ni Mr. Southern Senior, natutulungan niya kami, ngunit ano ang nangyari ngayon? Pinatay nila si Mateo. Ang ilan sa amin ay kinuha ng mga tao ni Fabio, at kayong Southern ay walang nagawa. Sinulyapan siya ni Cameron at malamig na sinabing, kung may utak kayo, hindi kayo tatanggi kay Fabio kasama si Florence. Dapat kang magpasalamat na iniligtas ng aking ama ang buhay ng iyong amo at pinrotektahan siya. May ginawa ka ba para sa timog noong nasa teritoryo ka kasama ni Florence o Manuel? Kung hindi, bakit mo kami tinuturo ngayon at sinasabing tulungan ka namin kapag may nangyari? Natahimik ang lahat. Kalmadong nagpatuloy si Cameron. Siyempre, kung si Manuel ay hindi gutom-gutom at nakipagsabuatan kay Donald sa likod mo para magplano laban sa iyong amo,
wala sanang nangyari sa iyo ito. At lahat ng ginawa ni Mateo ay para sa The Serpents at sa amo mo. Kung hindi siya namatay, ang amo mo ang namatay. Ang kaaway na kailangan nating harapin ng magkasama ay si Fabio ngayon. Kung mawawalan ka ng kumpiyansa ngayon at tumanggi kang tumayo pagkatapos ng suntok, walang paraan para mailigtas ka namin. Napayuko ang lalaking iyon. Kahit ayaw niyang aminin, totoo naman na wala silang karapatang hilingin sa Southern Clan na iligtas sila. Huminga ng malalim si Joaquin at sinabing, kung i-disband ko ang The Serpents, hindi na tayo makikita ni Fabio bilang banta. Natigilan ang karamihan. Pero boss, itinaas niya ang kamay para pigilan sila at nagpatuloy, dapat kanina ko pa naisip. Walang paraan na papayagan ni Fabio ang The Serpents na bumalik sa panig ng Southern Clan. Hindi man ako sinubukang patayin ni Manuel, may susundo rin si Fabio sa akin maya-maya. Basta ako, buhay pa, wala akong iba kundi isang dispensable na sangla para sa kanya. Nagtanong ang isa sa kanila, boss, gusto mo ba talagang buwagin ang The Serpents? Iyon lang ang paraan. At saka, hindi na kumpleto ang The Serpents. Mahigpit na kinuyam ni Joaquin ang kanyang kamay. Isa lang akong baldado na matandang hindi man lang makabangon sa kama. Ang tanging bagay na magagawa ko ngayon ay protektahan ang natitirang mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay tumingin siya kay Cameron. Mr. Southern, hindi ko hinihiling na tulungan mo sila, ngunit umaasa ako na magkaroon sila ng pagkakataon na mabuhay at lumayo sa banta ni Fabio. Tumango si Cameron. Paglabas niya ng ward, hinihintay siya ni Mahina sa harap ng elevator. Sir, pasensya na po. Dapat may pinadala ako para sundan si Mateo nang umalis siya sa ospital noong araw na iyon. Pumasok siya sa elevator, kasunod si Mahina. Habang pinindot ni Mahina ang button para sa sahig, tinanong niya, nai-release na ba ang autopsy report? Sagot ni Mahina, oo. Ang oras ng kamatayan ay 2 araw na ang nakalipas. Mayroong maraming mga bali at mga panlabas na pinsala sa kanyang katawan, kaya dapat ay nakipag-away siya sa isang tao bago siya napatay. Ang pinsalang ikinamatay niya ay ang suntok sa kanyang ulo. Pero ang nakakapagtaka ay naputol ang kanyang ulo 2 araw matapos siyang mamatay. Nakapatong ang kanyang baba sa kanyang kamay, pumikit si Cameron. Ano ang silbi ng pagputol ng ulo ng isang taong 2 araw nang patay?